kapag hindi natin to hinarap ng kamay na bakal, isang araw ito magugulat na lang tayo, baka kamag-anak na natin ang naging biktima. Wow, it would be something kung banggitin ito ni Presidente mamaya. No? And sana, I'm still hoping against hope, sasabihin nila na his administration will cooperate with the ICC process. Probinsya sa Bicol, merong doon isang biktima ng karumal-dumal na krimen, 14 years old na babae, pinatay ng mga kabataan din, at kung paano nila pinatay, karumal-dumal, binidyo pa nila. Isa lang ang hit na nagawa yung condonation ng utang ng agrarian reform beneficiaries. Pero ang dami pang misses. Yung anti-corruption, edukasyon, yung universal healthcare system, jeepney modernization. Ngayong araw lang may welga yung ilang mga driver natin. So, parang masyadong naging chill itong administrasyon sa unang taon. So, kaya tuloy siguro, I was thinking, kaya siguro sabi ni Speaker, this may be the shortest SONA ever. Baka dahil unfortunately, wala pang nagawa masyado. Kailangan sakyan nila yung buwelo ng napakalaking mandate na nakuha nila. Prove to Filipinos na his is an administration that can deliver. So sana yun ang mas marinig natin sa kanilang mga detalyadong, konkretong plano sa napakaraming larangan pa. Regarding the full disengagement of the Philippines sa ICC, yes. Also, parang na-mention po na baka na-mention po sa SONA. Wow. How does this affect po yung trade natin, international relations natin? Paano po yung image ng Pilipinas at yung full disengagement po tayo sa ICC? It wouldn't be good at all for the image of the Philippines pag nag-fully disengaged tayo sa ICC. Bukod sa human rights issues, nakasalang din yung trade issues. Tulad nung several years in the past, yung GSP Plus sa EU. So, it would be something kung banggitin ito ni Presidente mamaya. No? And sana, I'm still hoping against hope, sasabihin nila na his administration will cooperate with the ICC process at magdalawang isip sila sa full disengagement. In fact, I hope that maybe, malay natin sa administrasyon nila, bumalik tayo bilang miyembro ng ICC. Senator Robin Hood Padilla. Magandang hapon, Senator. Bismillah, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Bismillah at magandang hapon sa inyo. Matagal kayong nakilala bilang isang artista na talagang sinasagip ang mga naaapi, lalong-lalo na ng mga drug addicts at mga kung ano-anong mga masasamang kriminal. Ngayon, isa sa mga inihain po ninyong panukalang batas ay itong pagpataw ng parusang kamatayan para sa mga uniformed personnel, so mga police, maybe military na masasangkot sa mga drug cases. Ano na ang estado ng panukalang batas na ito? At sa palagay mo ba ito'y lulusot? Opo, una, sa English, nice to see you again. Mabuhay po. Alam niyo po kasi, itong atin pong panukala na ito, napapanahon po ito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sapagkat magmula po nung 1987 Constitution, ito po ay pinagbawal ang kamatayan. Pero ngayon po ay 2023 na at nakikita naman po natin napakadami ng krimen na masasabi po nating mga heinous crimes na talaga. At ang pinakamatindi po dito sa ngayon, ang nai-involve pa po ay mga pulis. Nakakalungkot ang isipin, ito pong huli naming hearing, 1 tonelada na shabu ang ay pag-aari po ng mga pulis. At ang mga involved po dito, yung mismong nandun sa PDIG, medyo nakakalungkot po yun. Alam nyo, ito naman pong aking panukala, hindi po ito nakatuon sa mga sibilyan. Ito po ay nakatuon doon sa mga uniform personnel na nangako at nanumpa na sila ang magbibigay ng proteksyon. Sila ang mga ngalaga sa atin. Tapos sila mismo ang may involved sa drugs. Palagay ko po ay treason yun. Yun ay malaking kataksilan sa ating mga kababayan. Kaya po sana, ito pong panukala na ito ay mabigyan po ng pansin ng ating mga kasama
At wag naman pong masyadong maging sensitibo. Kasi ang nangyayari, pag pinag-uusapan ng patungkol sa parusang kamatayan, lagi nating sinasabi na tayo ay mga makadiyos. Alam niyo po, pagka hinalo natin ang sa saligang batas po ito, malinaw, sa saligang batas, ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Sana pag pinag-usapan po itong bagay na ito, ihiwalay natin ng simbahan. Okay. Senator, paano kung merong people against this bill that you want to pass? How will you deal with these challenges that go against these bills? Ay, pati naman po ako, ma'am, against din po ako. Alam niyo po, ma'am, ito po galing po ito sa puso ko. Wala naman taong may gustong maghatol ng kamatayan. Pero ang bilang isang mambabatas, kailangan akong mag-deliver ng hustisya. Yan ang hinihingi ng ating mga kababayan. Alam nyo, mga nakaraang buwan lang galing ako sa isang probinsya, sa Bicol. Merong doon isang biktima ng karumal-dumal na krimen, 14 years old na babae. Pinatay ng mga kabataan din, at kung paano nila pinatay, karumal-dumal. Binidyo pa nila. Alam nyo, kapag hindi natin to hinarap ng kamay na bakal, isang araw ito magugulat na lang tayo, baka kamag-anak na natin ang naging biktima. Ako, wala akong against sa mga nagpo-protesta laban sa parusang kamatayan. Karapatan po nyo yan. Pero meron din pong karapatan yung ating mga kababayan na proteksyonan nila ang sarili nila. At ang batas ng Pilipinas, yaan po ang magbibigay ng proteksyon para sa lahat. At wag naman po tayong siyempre, alam nyo naman, alam ko, laging pinangangambahan ng mga tao, yung bang justice system natin ay mapagkakatiwalaan natin. Yan lagi ang binabagsakan ng usapan. Yung bang lagi na lamang ba ang magiging mapaparusahan yung mahihirap. Kaya nga po, ang sinasabi ko, yung usapin ng sibilyan, inaalis po natin doon sa panukala. Yung pong mga nasa serbisyo na sila mismo ang inaasahan nating magbibigay ng proteksyon sa atin, sila yung may involved dito. Hindi po natin kayang tanggapin yan. Isingit ko na rin po sa inyo, kasi nga base po sa ibang pag-aaral, no, na hindi naman nakabawas ang death penalty sa pagbaba ng krimen, ano? Sabi yan ng Amnesty International, sabi ng United Nations at iba pang mga grupo. At siguro hindi ba dapat pagtuunan ng pansin talaga yung ating justice system dahil kulang na kulang talaga tayo sa mga huwes, suporta ng mga abogado para sa mga may hirap, etc. Totoo po yan. Meron po tayo sa isang hearing natin, tayo po ay dumalo dyan sa isang hearing na meron po tayo talaga na malaking pagkukulang sa mga, hindi lang po sa judges, pati po sa clerk of court. Ang ating mga clerk of court, karamihan po dyan, lalo na po sa civil cases, walang abogado. Dapat may abogado yan. Opo, napaghiringan po natin yan. Pero pagdating po doon sa usapin kung deterrent ba, ako po nakakaalam yan dahil galing po, Bilibid boy po tayo. Tandaan naman po ninyo, ako po ay may 3.5 taon sa Bilibid. Ako po ang magsasabi sa inyo na kapag merong kaparusahan ng kamatayan, hindi naman po ibig sabihin yan na araw-araw tayong may bibitayin. Hindi naman po. Ang ibig ko pong sabihin dyan, meron po tayong kinakatakutan na batas. Sa ngayon po, wala tayong kinakatakutan na batas. Yun po ang nangyari. Nagkaroon pa po tayo ng malaking fiasco sa Bilibid na sinasabi nila, nagkaroon pa tayo ng mga VIP treatment. Malaki po. Kung kailangan i-rehabilitate ang judicial system, kailangan din po nating i-rehabilitate ang Bureau of Correction at ang ating law enforcers. Ako po, magkakadikit po yan Hindi yan po pwede na mag-zero in lang tayo sa judicial branch, hindi po. Kailangan po kami sa legislative, gawin namin ang aming papel. At yaan po, kasama yan sa 3 branch ng gobyerno. Ano po ba yun? Legislative kami. Yung judiciary, may problema silang sarili. Ayusin nila yung problema nila. Pero kami, ang aming obligasyon, proteksyonan ang bawat mamamayan ng Pilipino. At yan po ang nakikita kong proteksyon.